hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. At on top of this all, sinasabi ko lang sa inyo ito sa pananaw ng tao. Pero alam nyo bang sa Biblia may sikreto para ma-overcome natin ang stress at mga problema, lalo na sa ating trabaho? Alam nyo, mayroong sinasabi sa Biblia na nagpapakita sa ating talagang dumadating ang problema. Pakinggan nyo ang Filipos 4:6. Ganito ating mababasa. Babasa po ako. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. So maraming bagay na maaaring ikabalisa ng tao. Pagkain, daramitin, inumin, kabuhayan, pamilya, yung social standing mo, yung community relationships, marami kang pwedeng ikabalisa. At ang malaking bulto nito sa pamilya at sa trabaho. Pero merong sinasabi ang salita ng Diyos, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat, nakita niyo yun? Sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, ang pinakamaganda sa lahat, pag dumadating ang problema o kabalisahan sa buhay, unang lumapit tayo sa Diyos. Maniwala kayo, may Diyos. Yung mga taong nagsasabing walang Diyos, hindi lang gumagamit ng isip yun. Walang gagawa ng planeta, ng araw, ng bituin kung walang Diyos. Remember that principle in science, nothing happens without a cause. Walang nangyayari na walang dahilan. Scientifically, physically speaking, nothing happens without a cause. More so in the spiritual. Sa spiritual. Hindi maaring mangyari ang lahat ng ito kung walang dahilan. At ang dahilan ng existence ng lahat ng bagay ay ang isang Diyos na gumawa nito. At alamin natin yung gumawa, Diyos na may pag-ibig, lalo na sa ating mga tao. Kaya pag dumadating sa atin yung parang meron tayong suliranin na parang hindi mo kaya, may suliranin kang parang mabigat dalhin, sa puso mo, suliranin sa trabaho, sa mga katrabaho mo, napapag-initan ka. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng padalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa Diyos ka agad lumapit. Alam niyo, walang kapareho yun eh. Lalapit ka sa tao, maaari kang mabigo, maaari hindi niya rin kaya yung iyong problema. Pero kung lalapit ka sa Diyos, walang hindi magagawa ang Diyos na itutulong sa iyo. Sabi niya, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Ibig sabihin nun, mananalangin ka. Pagdating ng problema, the first step to take, if you are a Christian, is to pray. That is the very first step to take. Pray. Manalangin. Pagkatapos mong manalangin, yung ikinababalisa mo, yung problema mo, bigay mo sa Diyos. Yun ang sikreto nun. Alam niyo kung bakit? Basahin natin ang unang Pedro 5:7. Na inyong ilagak sa Kanyang lahat ninyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sa English it says, cast all your anxieties on Him, for He cares about you. It is a very clear consolation for Christians. Pagdating ng problema, anxieties in life, manalangin ka. Pagkatapos mong manalangin, ipagtiwala mo sa Kanya. Cast all your anxieties on Him. Ilagak nyo ang inyong kabalisahan sa Kanya. Bakit? Sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya.